Tagalog yung iti. Ang iti ay dumi po ng manok. Mga kapatid, ang bagay na ito ay mangyayari, ngunit hindi lang natin alam ang oras, ang araw at ang oras. Bakit po? Sapagkat gusto ng Panginoon na handa lang na tayo lagi. Amen. Alam ng Panginoon, lalo ng mga Pinoy, alam niya yun, wais yun. Pag sinabi niya, okay, darating ako sa Martes sa alas 9 ng gabi, ano pa lang, Miyerkules, saka na lang magbago. Martes pa na, malayo-layo pa, 6 days pa. Anong oras daw siya darating? Alas 11 daw ng gabi. Ay, hindi, magbabago na lang ako pag alas 10:45. Ay, wise eh. Alam mo, mga Pinoy, wise yan. Pinaka-wise siguro na tao sa buong mundo. Gugulangan pa ang Diyos eh. Yung sabi ng Panginoon, ay, hindi mo malalaman ang araw at ang oras. Amen. Ha? Kaya naniniguro ang Panginoon na tayo ay dapat ay handa lang lagi. Amen. Sino kukunin ng Panginoon? Pagtunog ng trumpeta? Of course, those who are in Christ. Yun ang sabi ng Biblia. 1 Thessalonians chapter 4, basahin po natin muli. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ay winika diyan ng Panginoon ay ganito. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. In Jesus. Mahalaga po yon ang in Jesus. Ibig sabihin, ikaw ay nasa kay Kristo. Kaya po, kawawa naman ang sa ibang reliyon na itinuturo sa kanila, hindi si Kristo, kundi mayroon silang mga paborito. Iba-iba sa kanila, iba-iba ang paborito nila. Galing tayo sa reliyon na ganyan. Amen po. Mamimili ka lang. Nakalinya, napakarami anong specialty nila. Kung baog ka, dito ka pumunta. Okay? Kung ikaw ay frustrated, alam mo na kung sino puntahan mo. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang kukunin ng Panginoon ay those who are in Christ. Yung mga tao lang na nasa kay Kristo ang kukunin ng ating Panginoong Jesucristo. Pag hindi ka kay Kristo, bakit hindi ka kukunin? Ibang property ka. Amen. Kung ikaw ay kay nanay, property ka ni nanay. Amen. Kaya magpasalamat ka kung property ka ng anak. Amen po. Baka naman hindi ka property ng anak, hindi ka rin property ni nanay. Kanino kang property? Property ka ng bodyguard. Ni San Pablo, ni San Pedro, mga bodyguard po yan. Amen. Kaya kailangan hindi ka property ni nanay, hindi ka property ng mga bodyguard, property ka ng ating Panginoong Jesucristo. Those who are in Christ Jesus. Amen po. Yung mga tao na nasa kay Kristo lamang ang siyang kukunin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino dito sa inyo ay nasa kay Kristo na? Amen. Palakpakan natin. No? So, ang ibig sabihin, ikaw ay kandidato na makapasok sa karyan ng Diyos. Amen po ba? Kandidato. Kandidato pa lang kasi magkakaalaman tayo kung papasa ka. Amen. Mag-i-eleksyon na naman. Alamin natin kung papasa ang mga tumatakbo. Ano ang katangian ng iglesia na kukunin ng ating Panginoon? Importante po itong katangian. Hindi ko mo ikaw ay kay Kristo, kukunin ka ng ating Panginoon. Number 1 yan, okay, sa list, sa qualification. You must be in Christ. Okay. Pangalawa na dapat ay ma-meet mo ay walang iba kundi ang sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27.
Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Verse 27, that he might, this is the qualification, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Mga kapatid, verse 27, i-meditate mo ang qualification ng mga tao na kung saan tumatawag sa Panginoon na kanyang kukunin pagdating ng panahon pagtudog ng trompeta. Ano po yun? Pinag-uusapan po dyan ay a glorious church. A church that is without